Po isang kwento na dalawang lalaki na naglalakad sa dalampasigan. Sa kanilang paglalakad ay malalim ang kanilang mutual na pagmamahalan at kanilang relasyon. Subalit dumating sa punto na ang isang lalaki ay dumanas ng pagsubok sa kanyang buhay at na karoon siya ng tinatawag na kalungkutan at kabiguan sa kanyang buhay. At habang naglalakad sila dati sa dalampasigan, nakikita niya yung dalawang pares na bakas ng paa. At kanyang paglingon sa panahon ng kanyang pagsubok, ay nakita niya na bakit iisang pares na lamang ng bakas ng paa ang kanyang natanaw. At nagkaroon siya ng kalungkutan. Ang sabi niya, bakit sa panahon pa ng dinadaanan kong ito, mo ako iniwan? Siguro maiisip natin na tayo ay makaka-relate sa ganitong kwento. Na may mga time na akala natin sa buhay natin ay palaging smooth ang ating pamumuhay o pananampalataya. At minsan iniisip natin na kung sino yung pinaka malapit sa atin, nare-realize natin minsan na parang hindi tayo masyadong nabibigyan ng pansin o ng attention sa ating mga buhay. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na kalungkutan, tinatawag na pagtatampo sa ating mga puso. Subalit nais kong sabihin sa inyo na maliwanag na ang banal na kasulatan ay nagtuturo na pwedeng mag-fail. Pwede pong ang isang pinakamalapit o tao sa atin ay magkaroon ng tinatawag na pagkakataon na hindi tayo nabibigyan ng atensyon. Subalit lagi nating tatandaan na ang Diyos ay Diyos na kailanman ay hindi ho nagpapabaya sa kanyang mga anak. At sa katunayan, maliwanag na dapat nating naiintindihan na tayo na mga anak ng Diyos ay laging nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. Our life is in God's hand. Dapat po nating maintindihan ang mga bagay na ito. Ngayong umaga, anuman ang iyong sitwasyon sa iyong buhay, posible na meron kang dinadaanan pero tahimik ka lang na lumalaban sa anumang bagay na dinadaanan mo sa iyong buhay. Meron kang kalungkutan pero hindi nababanaag sa iyong mga muka dahil masaya ka kapag kaharap ka. Ano man ang iyong kalagayan sa umagang ito, nais tayong hikayatin at encourage ng salita ng Diyos patungkol sa sinulat ni Haring Solomon na in-inspired ng Banal na Espiritu sa pagpapatuloy natin sa ating series sa Book of Ecclesiastes o sa Book ng Mangangaral. At ngayon ay titingnan natin ang kabanatang 9 at ang versikulo ay 1. At doon lang ho tayo magpo-focus. Mangangaral chapter 9 verse 1. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan, Mangangaral chapter 9 verse 1. So listen, ang lahat ng ito'y mataman kong pinag-aralan at nalaman kong lahat ng kilos ng matuwid at ng matalino ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Maging pag-ibig o pagkapuot, walang makatityak kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Ang ating title sa umagang ito, My Life is in Your Hands. Ulitin ko, My life is in your hands. Sa Tagalog, ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. Ulitin ko, ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. Tingnan natin ang context ng chapter 11. Si Haring Solomon, hindi niya maintindihan ang probidensya ng ating Panginoong Diyos sa kanyang isipan. Ang nasa isip ni Haring Solomon dito ay yung probidensya o yung providence ng ating Panginoong Diyos ang nasa kanyang isip. Gusto ko munang isipin natin, ano ba ang ibig sabihin ng providence o ng probidensya? Sabi ho ng isang manunulat ay ganito, at liliwatin ko po sa Tagalog.
God's providence is His governance and care for creation. This is the loving outworking of His sovereign rule as the king. The doctrine of God's providence is summarized the basic truth that as the Creator, God has the power and prerogative to oversee all that He has made. Tagalogin ko po. Ang providensya ng Diyos ay ang kanyang pamamahala at pag-iingat sa lahat ng kanyang nilikha. Ito ay ang kanyang pagmamahal na ginagawa niya bilang makapangyarihang naghahari bilang hari. Ang doktrina ng providensya ng Diyos ay binuod sa pangunahing katotohanan na siya ang manlilikha. Ang Diyos ang may kapangyarihan at ang Diyos ang mayroong pagnanais na pangasiwaan ang lahat ng kanyang ginawa. So yan yung nasa isipan ni Haring Solomon. Nasa isipan ni Haring Solomon na ang Diyos ay namamahala, ang Diyos ay gumagawa, ang Diyos ay hari na siyang nagpapatakbo ng lahat ng bagay. Halimbawa, pag binuksan natin ang awit chapter 46, bago ko po tingnan ito, tingnan natin ang awit 46 verse 10 to define the providence of God. Awit 46 verse 10. Now listen in verse 10. Awit chapter 46 verse 10. Sabi niya sa awit 46 verse 10 ay ganito. Sinabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang inyong Diyos, dapat na malaman. Dito sa daigdig, sa alinman bansay, ako ang tanging makapangyarihan. So pinapakita ni Haring Solomon na si Jesus, na ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bansa, all over nation. Siya ho ang Diyos na makapangyarihan. So pinapakita rito na ang Panginoon, siya ang Diyos dito sa daigdig, sa alinman bansa, ang sabi niya, ako ang tanging makapangyarihan. Meaning, nasa kamay ng ating Panginoong Diyos ang pamamahala sa lahat ng bansa. Puntahan natin ang Isaiah 46 verse 9 to 10. Nais ko muna pong i-define sa biblical na perspektibo ang kapangyarihan ng Diyos ng kanyang pamamahala. Isaiah chapter 46 verse 9 and 10. Ang sabi ho niya rito, dilidilihin ninyo ang matagal ng nakaraan. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos, at liban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y hinulaan ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang balak ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. So pinapakita ni Propeta Isaiah, he is absolute sovereign at ginagawa niya ang lahat ng bagay na gusto niyang gawin. Puntahan natin ang New Testament, awit 103 verse 9. Awit 103 verses 19. Awit 103 verse 19. Sabi ho ng Word of God sa awit 103 verse 19 ay ganito. Now listen. Si Yahweh nga ang nagtatayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. Yes, despite our God is seated in the heaven, pero sinasabi niya roon, ang kanyang nilikha ay kanyang pinamamahalaan. Sabi roon, mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. So pinapakita niya ngayon dito, yung kanyang paghahari ay walang hanggan. Kawikaan 16:33, please open your Bible. Kawikaan 16:33. So sabi ho ng Banalang Kasulatan sa Kawikaan 16:33 ay ganito. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit buhat kay Yahweh ang kapasyahan. So makikita natin dito na yung kaslat na ginagawa rito, palabunutan, ang tao ang gumagawa. Pero, ang sabi ng Banalang Kasulatan, ang nagpapasya ay ang ating Panginoong Diyos.
Now, open your Bible in the New Testament. Acts chapter 17, verse 26. Gawa 17, verse 26. Sa Gawa chapter 17, verse 26 to 27, ganito po ang sinabi ng salita ng Diyos. Gawa 17, verses 26 to 27. Now listen, in verse 26. Okay, nakita nyo? Gawa chapter 17, verses 26 to 27. Now listen. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan niya. Ang totoo'y hindi naman siya malayo sa isa't isa. So ano makikita natin dito? So pinapakita rito na ang ating Panginoong Diyos ang creator ng lahat ng bagay, even sa tao. Pero pinapakita niya, siya ang nagtatakda ng buhay ng tao. Ang sabi ron, itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. So yung panahon natin as we live here in earth and even in our death, sinasabi rito, nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. At sa katunayan, in verse 25, ang sabi ron, hindi siya nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Bakit po? Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. So, God is the sustainer of our lives. Siya ang nagbibigay sa atin ng hininga. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kapag tinignan natin dito, this is God's providence. Na bakit tayo nabubuhay ngayon dito? Bakit tayo humihinga? Bakit pa tayo buhay? Because of our sovereign God. At maliwanag sa Matthew 10:29 to 31, please open your Bible in Matthew chapter 10 verse 29 to 31. Ganito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 10 verses 29 to 31. Now listen in verse 29. Ang sabi ho ay ganito, hindi ba ipinagbibili ang mga maya ng 2 pera? Gayunman kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Verse 30. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Now, this is the providence of God sa buhay natin. Why? Just imagine, yung buhok natin bilang ng Diyos. Kaya nyo bang bilangin ang inyong buhok? Pero ang Diyos natin, bilang niya ang buhok natin. Ang sabi ron, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Ganun ka all-knowing ang Diyos. Tapos sinabi niya, walang malalaglag o mamamatay na maya nang hindi nagdaan, saan? Na hindi nahulog sa lupa, nang hindi kalooban ng inyong Ama. Just imagine, even the birds ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Of course, marami pa tayong pwedeng makita kahit na po ang kalamidad ay nagsasubmit sa ating Panginoong Jesucristo when He was here in earth. Nung bumagyo, kaya niyang pakalmantihin ito. Even in the book of Jonas, alam natin na si Jonas ay kinumandan yung malaking isda upang lulunin siya. Pinatigil din ng Diyos ang malakas na bagyo. So, ano ang gusto nating ipakita dito? Ibig sabihin, wala tayong dapat i-recognize sa buhay natin, sa mundong ito, na pinakamakapangyarihan kundi ang ating Panginoong Diyos. Now, listen. Sa mga passage na ating tingnan ngayon, kung ang Diyos natin ay nagmamalasakit sa hayop na kanyang kinrate, halimbawa sa mga birds, di ba? Na lumilipad, na walang mahuhulog sa lupa ng hindi pinahintulot ng Diyos, ganun siya ka-concerned, ganun siya ka-details. Kahit na sa mga tingin natin ay walang kwenta, di ba? Dahil ibon lang po yan eh. Tapos tayo, hindi natin naiisip na yung buhok natin bilang ng ating Panginoong Diyos. Pinapakita ngayon dito ng ating pag-aaral in the mind of King Solomon. Of course, sa exposition sa mga Old Testament and New Testament, sa pagiging makapangyarihan ng Diyos na namamahala, nagpapakita ito sa atin dapat ngayon, mga kapatid, na we need to submit ourselves to God. Amen po ba? Kailangan mo at kailangan ko ipasako ang aking sarili
sa kapangyarihan ng Diyos. Eh kung ang buhok nyo po, naligo kayo, may nalaglag na sampo, pinahintulot ho ng Diyos yun. Eh how about your life? Of course, in Acts chapter 17, maliwanag na siya ang nagbibigay ng hininga. Siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Siya ang nagtatakda ng pasimula at hangganan ng ating buhay. So nagpapakita ito na ang buhay mo at buhay ko ay nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Nothing happened in our lives by chance. Everything that happened in our lives ay nanggagaling sa panukala ng ating Panginoong Diyos. Kahit na ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay natin, it is God's permitted upang ma-realize natin na kung wala ang Diyos sa ating buhay, we can do nothing. Wala po tayong magagawa. Of course, alam natin, in our mind, externally, makikita natin, billionaires, trillionaires na mga taong nabuhay sa mundong ito, ano yung nangyari sa kanila? Hindi sila naisalba ng kanilang kayamanan. Why? Because the reality, our lives is in the hands of God. He is the Creator. He is the Giver. Kung bakit tayo nakakahinga ngayon? Because of the grace of God. Kung bakit tayo nakakapagtrabaho? Because of the grace of God. Bakit tayo ngayon nabubuhay at malakas at gumagaling? Because of the grace of God. That's why King Solomon submitted himself to God's providence. And that is clear in Ecclesiastes chapter 8, verse 16 to 17. Ang sabi ng mga ngaral chapter 8, verse 16 to 17 ay ganito. Now listen. Habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig. Kasi imagine, sabi ni Haring Solomon, iniisip ko ang nangyayari sa daigdig. Kayo ba iniisip niyo yung nangyayari sa daigdig? Of course, hindi man natin isipin ang nangyayari sa ating daigdig, pero iniisip natin ano ba ang nangyayari sa ating mga sarili? Ano ba ang nangyayari sa ating family? Ano ba ang nangyayari sa ating career? Ano ba ang nangyayari sa mga malalapit natin sa ating buhay and even in our church? Pero si Haring Solomon, ang sabi niya in verse 16 ng mga ngaral chapter 8, habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig, lalo akong naniniwalang kahit mag-isip ang tao araw-gabi, hindi niya mauunawaan ang mga gawa ng Diyos. Hindi ko natin, we cannot fathom the work of God sa buhay natin. We cannot fathom the works of God sa mga mundong ito. Pagka iniisip natin ang kamanghamanghang gawa ng Diyos sa mundong ito, hindi ho natin kayang abutin ito. This is ang lalim ng karunungan ng ating Panginoong Diyos. Si Haring Solomon, one of the pinakamarunong na hari na naitala sa Biblia. Binigyan siya ng Diyos ng pinakamarunong na kaisipan. Pero ang sabi ni Haring Solomon, maliwanag sa kanya, na araw-gabi, iniisip niya ang mga nangyayari sa daigdig, iniisip niya ang nangyayari sa kanyang sarili, pero ang sabi niya dito ay ito, hindi ko maunawaan ang gawa ng Diyos. Hindi daw niya maunawaan ang gawa ng Diyos, pero pinakamarunong siya, pinakamayaman siya. Siya ang nagpangalan sa maraming mga halaman at hayop sa kanyang kapanahunan. Sinubukan niya ang lahat ng bagay, pero ang sabi pa rin ni Haring Solomon, hindi ko ma-arok ang pag-iisip ng Diyos. Sabi niya, kahit paano ang gawin niyang pag-iisip, hindi niya mauunawaan. Maaaring ipalagay ng matalino na alam niya ang bagay na ito, ngunit ang totoo'y wala siyang nalalaman. Sa sukatan ng Diyos, ang sabi ni Haring Solomon, tuldok lang ang aking karunungan. Kaya sinasabi niya, hindi niya kayang arukin ang runong ng Diyos. Hindi niya kayang arukin ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya maunawaan ang grasya ng Diyos sa kanyang buhay despite na napakarami niyang kasalanan sa Panginoong Diyos. Hindi pa rin niya maarok ang biyaya at grasya ng Diyos sa kanyang buhay, sa pamamahala ng Diyos sa buhay ni Haring Solomon. Kung si Haring Solomon ay lingkod ng Diyos, binigyan ng karunungan, in-inspire ng Diyos upang isulat ang mga aklat ng mga ngaral and even the book of Proverbs. Sino po tayo para hindi mag-submit sa kapangyarihan ng Diyos?
Kailangan nating ipasakop ang ating sarili sa kapangyarihan at probidensya ng Diyos. Mga mananampalataya kay Kristo, ang buhay mo at ang buhay ko ay nasa kamay ng Diyos. Ang sabi ng verse 1 ay ganito, nasa kamay ng Diyos. Sabi ng Ecclesiastes o Mangaral 9.1, ano ang sabi dyan? Nasa kamay ng Diyos. Sabi ron, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Now, gusto kong tingnan natin dito, ang sabi ng Bagong Ambilya, sa kanyang salin, nasa kamay ng Diyos. Ang sabi ng Magandang Balita Bilya, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng New International Version, in God's hands. Now, one of the accurate translation is nasa kamay ng Diyos. In God's hand. So, kinikilala ngayon ni Haring Solomon na ang buhay niya ay nasa kamay ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng mga praise na ito, ng mga pangungusap na ito, na ang tao ay nasa kamay ng Diyos? This is one of the comfort sa buhay natin, kahit na maganda yung kalagayan ng buhay natin ngayon, wala tayong pagsubok, wala tayong problema, o dumating man tayo sa hindi natin inaasahan na mga bagay na tingin natin ay hindi smooth yung buhay natin, may trials tayo sa buhay natin, ito ang isang kaaliwan sa buhay ng isang mananampalataya na alam niya na ang kanyang sarili ay nasa kamay ng Diyos. So what is the meaning of this praise? Mga kapatid, it is the ruling grace of God. Nang sinabi ni Haring Solomon na ang aking buhay ay nasa kamay ng Diyos, pinapakita ito na ang Diyos ay naghahari sa akin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Mga kapatid, magkaiba ang pamamahala ng Diyos sa tao. Ang pamamahala ng Diyos sa hindi mananampalataya ay ruling power. Namamahala siya sa kanyang kapangyarihan. Pero ang pamamahala ng Diyos sa kanyang church, sa kanyang mga anak, it is the ruling grace of God. Namamahala ang Diyos sa iyo, sa akin, sa church na ito, sa mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Mga kapatid, ang pamamahala ng Diyos sa kanyang biyaya ay ang kanyang pleasure, ang kanyang kasapatan, ang kanyang kaligayahan. Ang pamamahala ng Diyos sa kanyang church at mananampalataya ay ang kanyang kakumpletuhan. Ang kanyang pamamahala sa biyaya ay nagpapakita na sa isang mananampalataya, dapat meron tayong kasapatan, meron tayong kaligayahan, meron tayong kaaliwan, anumang sitwasyon ng buhay natin sa mundong ito, kapag alam natin na si Jesus, ang Diyos, ang salita niya, ang banal na Espiritu niya, ang namamahala sa ating mga buhay, whatever happen sa buhay natin, ay meron tayong kasapatan at kaaliwan na merong Diyos na nagmamahal sa atin at nasa kamay niya tayo anuman ang sitwasyon ng ating mga buhay. Maybe you will question the word, we are in the hands of God. It myself is in the hands of God. Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Maybe yun yung question natin dito eh. Pastor, bakit sinasabi mo na ako ay nasa kamay ng aking Panginoong Diyos? Pero bakit nangyayari sa buhay ko ang ganitong mga bagay? Bakit ako nagkakasakit? Bakit may problema ako sa pinansyal? Bakit may problema ako sa relasyon? Bakit may problema akong ganitong mga bagay? Bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na ito? Maybe that is your question. Pero the answer is, God has a purpose. In everything, God works together for good for those who love Him according to His purpose. Sometimes, yung mga bagay na meron tayo ngayon, this is the consequence of our mistake. Ito yung mga resulta ng mga pagkakamali natin. Tandaan natin, if there is merong bunga, meron tayong itinanim. Hindi po pwedeng lumabas ang bunga nang walang tinanim. Kung wala pong cause na may ginatatayo, walang magiging epekto sa atin dito. There is a cause and effect sa lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Sometimes, nung hindi pa tayo nabuborn again, sabi ng iba, ba't ako nagkaroon ng cancer sa lalamunan?
Eh pag inalam mo, nung palang maliit pa siya, naninigarilyo na siya. Tama po ba? And then, after na born again ng 2 taon, na-realize ngayon, nakita sa kanya na-diagnose, meron siyang stage 4 cancer. Ang tanong natin ngayon dito, saan nang galing yon? That is the effect ng kanyang pagiging makasalanan, yung lifestyle niya dati, hindi niya na-manage yung kanyang kalusugan, inabuso niya ang kanyang sarili, and that is the effect ng kanyang mga vices o ng kanyang mga ginawa sa kanyang sarili. Sometimes, iniisip natin, ina-attribute natin, Lord, this has happened now sa buhay ko. Pero ang totoo po nito, epekto po ito ng mga ginawa natin. Meron pong totoong trials na nangyayari sa buhay natin na despite na we are living righteously sa harapan ng Panginoong Diyos, talagang ang Diyos tinetest tayo. One of the classical example ay walang iba kundi si Job. Nakita niyo? Job living with righteousness sa ating Panginoong Diyos. Pero ano ginawa ng Panginoong Diyos? Tinest ng Lord yung kanyang katwiran. That is trials. That is testing sa kanyang pananampalataya. So mga kapatid, iba ang ruling, ang pamamahala ng Diyos sa Kristiyano. Ang pamamahala ng Diyos sa mananampalataya, ang pamamahala ng Diyos sa kanyang church, namamahala siya sa kanyang biyaya. At dapat ito ang nagiging kaaliwan, ito ang nagiging kasapatan, ito ang nagiging pleasure natin sa ating Panginoong Diyos. Now listen, in Ecclesiastes chapter 2 verse 25, o mga ngaral chapter 2 verse 25. Ang sabi ng mga ngaral 2:25 ay ito. Now listen, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. That is clear. Ecclesiastes chapter 2 verse 25. Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Ano gusto ipakita rito ni Haring Solomon? Yes! May pinakamagara kang sasakyan, punong-puno ka ng alahas, sikat ka, everything na meron ka sa iyong buhay. Pero ang sabi ni Haring Solomon sa verse 25, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. External blessing na meron tayo or material na meron tayo sa ating mga buhay, hindi ito nagbibigay ng totoong kasiyahan sa buhay ng isang tao. Ano? Hindi mo nakadepende ang kaligayahan ng isang tao sa mga bagay na meron siya. Tama po ba? Kung ikaw ay isang lalaki, nakapangasawa ka ng ubod ng ganda ba, hindi na ba tatanda yan? Tama po ba? Kung nagkaroon ka ng pinakamagandang iPhone, hindi ba maluluma yan? Tama po ba? Kung meron kang pera, hindi mo mauubos yan? Ang sabi ni Haring Solomon, kung wala ang Diyos, walang tunay na kasiyahan. Ano sinasabi niya ngayon? Ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kasiyahan ay nasa ating Panginoong Diyos na nagtitiwala ka na anumang sitwasyon na dumating sa iyong buhay, magtitiwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan at nasa Kanya ang tunay na iyong kaligayahan. Amen po ba? Ang mag-aasawa, may mauuna at may mauuna. Tama po ba? Hindi po yun yung kasapatan ng buhay natin at kaligayahan natin. Ang mag-asawa, sa ayaw at sa gusto natin, may mauuna. Tama po ba? Yung pinili mong magandang damit, pag nilabahan mo yan, lalagyan lang ng konting hawa, hindi ka na masaya. Tama po ba? Ibig sabihin, maliwanag na pinakikita ni Haring Solomon, kung wala ang Diyos, walang tunay na kasiyahan. Asan ang kasiyahan mo, kapatid? Asan ang kasiyahan mo? Nasa labas ba? O nasa loob na meron ka ngayon? Dahil si Jesus ay naghahari sa iyong puso. Maliwanag ang pagpapakita ng salita ng Diyos. The ruling grace of God means God ruled to us by His Word and His Spirit. Kapag si Jesus ay naghahari sa ating buhay, naghahari siya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ng kanyang salita. Now listen, in mga ngaral chapter 3, verse 10 to 11. Sabi ng chapter 3, verse 10 to 11, ay ganito, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Verse 11, inaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas,
ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Verse 14, ang sabi ng verse 14, alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang igdagdag, wala nang dapat bawasin. Sa isang totoo na kilala niya kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Alam niya na totoo na pwede kang magplano. Pero tatandaan mo, ang tagumpay nito ay nanggagaling pa rin sa Panginoong Diyos. Pwedeng gawin mo ang lahat ng bagay, ang effort mo, para makamit mo ang mga pinaplano mo. Pero at the end, ang Diyos pa rin po ang nagpapatagumpay. So ano gusto ipakita rito? Lahat ng ating pinaplano, lahat ng ating gustong gawin sa ating mga buhay, kailangan nating ikonsulta sa ating Panginoong Diyos upang nasa ganon, magtagumpay man ito o hindi, mahalaga alam natin na sa tamang landasin tayo ng pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? At then, yung dulo ng success na yon, hindi natin pwedeng sabihin na success ako dahil ito yung nangyari, positive, or success ako dahil negative ang nangyari. In everything, kapag lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos sa buhay natin at pinapahintulot ng Diyos na ibigay natin sa Kanya ang lahat ng plano at mga ginugusto natin sa ating mga buhay na ayon sa Kanyang kalooban, positive man o negative ito, ikaw ay matagumpay sapagkat nasunod mo ang Kanyang kalooban. Amen? So, yun yung gusto nating ipakita. Sa Psalms chapter 23, sinabi ni ni David, na tatay ni Solomon, na pinapakita ron, ni-recognize ni Haring David na sino yung good shepherd niya. Ang sabi doon, si Yahweh ang aking pastol. Now, napakaganda na alalahanin natin itong awit 23, sapagkat nung ginagawa ko po ito, na-remind po ako na salita ng Diyos. Awit 23, ang sabi ho dito ay ganito. Now listen, verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangakong kanyang binitiwan. Sa matwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ay iyong pinapaataw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lagi mananahan. Kapag binabasa po natin ito, ano yung nararamdaman natin sa ating mga sarili? Ito ay katiyakan na mayroong Diyos na na nagpapastol, nagsishepherd ng ating mga buhay. At alam niya kung ano ang makabubuti para sa atin. Alam natin na even in the book of John chapter 10, as Jesus Christ is the good shepherd, sinabi niya na yung kanyang pinaka-highest purpose sa kanyang mga sheep ay ialay niya ang kanyang sarili para sa kanila. The shepherd, ang shepherd po, kaya niyang ialay ang kanyang sarili para saan? For the welfare of his sheep. Amen po ba? Para sa kanyang sheep, kaya niyang ialay ang kanyang sarili. Well, mga kapatid, sinasabi ni Jesus Christ, yung mga tupa niya nakikinig sa kanya. At kapag narinig dapat, sumusunod sila sa akin. Hindi sila sumusunod sa iba. Ngayon, ang problema ngayon, sometimes, yes, kasi gusto nating tingnan kapag sinabing ang Diyos ang namamahala sa atin, kanino tayo sumusunod? Yun yung tanong kanino ba tayo sumusunod? Well, alam natin ang nature ng tupa. Ang nature ng tupa, mahina po sila. Nakadepende po sila sa shepherd. Kaya, yung tupa, sometimes, bingi. Ano pa sila? Matigas misa ng ulo. Kung saan nila gusto pumunta. Ngayon, gusto nating ipakita rito. May mga pagkakataon sa buhay natin, we are not submitting ourselves to our great shepherd, si Jesus Christ. Tama po ba?
At ang nangyayari minsan, di na tayo dinadala at sinasabi niya, anak, naririnig mo yung tinig niya, pero ang problema, hindi natin siya sinusunod. Tama po ba? Ano yung nangyayari ngayon? Nagkakaroon po tayo ng konting paglihi sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. At may mga bagay na hindi nagiging magandang epekto ito sa atin. Pero ang katotohanan, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ganong kalagayan natin. That's why the shepherd, meron siyang dalawang stop. Yung una, yung kanyang pangawit, at pangalawa, yung pangpalo. Kapag matigas ang ulo natin, kinakawit tayo ng ating Panginoong Diyos para ibalik sa kanyang pastulan. Tama mo ba? Kapag nagwawala na po ang tupa, ang ginagawa ho ng shepherd, yung may pangalawit na ganon, hinihila po yun sa leeg para bumalik. Ngayon, kung medyo matigas yung ulo, yung stop naman na ganon, pinamamalo po niya yon. Hindi niya papatayin, pero papaluin niya. Ngayon, ano yung gusto ipakita rin? Kasama po sa pamamahala ng Diyos sa ating mga buhay, ang disiplina. Amen po ba? Hindi yung porke sinabi ng Lord, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Di ba? O kaya sinabi ni Jesus Christ, kaya kong ialay ang aking buhay para sa mga tupa. It doesn't mean na kapag narinig natin yung ganong mga bagay, yung gusto natin ang nasusunod. Hindi po. Nagpapakita ito na kapag si Jesus ang shepherd natin, our responsibility is to follow our great shepherd sa buhay natin. And who is? He is Jesus Christ sa buhay natin. Ngayon, paano tayo sumusunod sa Kanya? Sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang mga salita. And that is His Word na nasa Scripture. Amen po ba? So, yung gusto ipakita ngayon dito. Now, ano-ano ang bunga ng mga mananampalataya na nagpapasakop sa kamay ng Diyos? Ano ba talaga? Ngayon, nakita natin kanina na our lives is in the hands of God. Nakita natin very clear na ang buhay mo at buhay ko ay nasa kamay ng Diyos. Amen po ba? Your life is not in the hands ng pinakamagaling na ekonomista. Kahit ang Pilipinas. Yung buhay mo, kapag may sakit tayo, hindi ho nakasalalay sa pinakamagaling at expert na doktor. Ano ho doon? Hindi ho doon nakasalalay. Tandaan po natin, ang buhay natin ay nakasalalay sa kamay ng Diyos. Ulit-ulitin ko. Now, ngayon ang tanong, ano ang bunga ng mga mananampalataya na nagpapasakop sa kamay ng Diyos? Again, read Ecclesiastes chapter 9, verse 1. Ang sabi ay ganito, ngunit ang lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso, na siniyasat ang lahat ng ito kung paanong ang matuwid, ang pantas, at ang kanilang mga gawa ay nasa kamay ng Diyos. Ito man ay pag-ibig o puot ay hindi nalalaman ng tao. Lahat ng nasa harapan nila ay walang kabuluhan. Now listen, mahalaga yung verse 1 eh. Tatanong ko sa inyo, ano-ano ang bunga ng mga mananampalataya na nagpapasakop sa kamay ng Diyos? Number 1, listen carefully. Nagpapasakop ka sa salita ng Diyos. Ano ang sabi ng verse 1? Ang sabi ng verse 1 ng chapter 9 ay ganito. Ecclesiastes o mga ngaral 9.1. Ang sabi ng 9.1 ay ganito. Ang lahat ng ito'y matama kong pinag-aralan. At nalaman ko, ang lahat ng kilos at ng matuwid at ng matalino ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, maging pag-ibig o pagkapuot. When you summarize, itong first part ng verse 1, nagpapakita ito na si Haring Solomon ay nagnanais na magpasakop sa salita ng Diyos. Yun yung gusto ipakita rito. Letter A, ang pananampalatayang nakapagliligtas na mayroon tayo na bunga ng pagsisiyasat o pag-aaral. Ang pananampalataya, hindi lang ho basta pananampalataya ito. Yung totoong pananampalataya, siniyasat natin. Yung totoong pananampalataya, pinag-aralan natin. Tingnan nyo ang verse 1. Ang sabi ng verse 1 ay ito. Ang lahat ng ito'y matama kong pinag-aralan. Napansin nyo? Pinag-aralan. And then sabi, nalaman. Ngayon, pansinin natin. Ang pananampalataya ay dapat
Meron tinatawag na pag-aaral at nagkakaroon siya ng kaalaman. Yun yung gusto ipakita ni Haring Solomon dito. Usually, si Haring Solomon, kumbaga sa researcher siya eh. Tawad na kumbaga sa nag-aaral. Hindi siya natatapos. Pag meron siyang gustong diskubrehin, gagawa siya ng thesis at i-research siya lahat ng ito. Kumbaga sa marami siyang pinag-aralan ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Now, ang pananampalataya na kapag niligtas, dapat ito ay nagmula sa pag-aaral na meron tayo na naging bunga ay kaalaman. Sa ibang translation, nagsiyasat siya at nag-aral. Now listen, ito ang dapat na maging desire ng mananampalataya ni Kristo na saliksikin at aralin ang salita ng Diyos katulad ni Haring Solomon. Kaya ito yung maganda. Paano mo makikilala ng lubusan ng Diyos sa buhay mo kung hindi mo pag-aaralan at sasaliksikin ang salita ng Diyos? Ngayon, tanong natin dito, sino sa atin ang magtatapat sa harapan ng Diyos ngayon na nagbibigay ka ng oras upang aralin mo personally sa iyong buhay everyday ang salita ng Diyos? Or you have a desire na matuto dahil mayroong ginagamit ang Diyos na tagapangaral at tagapagturo ng salita niya dito sa ating church? Kasi ang pinapakita ngayon dito, the more na nakikilala mo ang Diyos sa iyong buhay, the more na magsasubmit ka sa ating Panginoong Diyos. Yun yung gusto ipakita rito. Dapat ito yung desire ng mananampalataya ni Kristo na saliksikin at aralin ang salita ng Diyos katulad ni Haring Solomon. Why? Ang sabi ng Mangaral 12:13, pagbuksan niyo po, ang sabi ng Mangaral 12:13, isa lamang ang tungkulin ng tao. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. That is the conclusion of King Solomon. Sa Mangaral 12:13, isa lamang ang tungkulin ng tao. Ano ang tungkulin ng tao? Single accountability and responsibility ng tao. Isa lamang ang tungkulin ng tao. Ano yung kasunod? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sabi ho ng ating batas, yung pagiging ignorante natin ay hindi daw excuses. Saan? Ano yun? Ignorance of the law? Oo. So, pagiging isang ignorante sa batas ay hindi ito nagbibigay ng excuse sa atin sa ating pananagutan. Now listen. Nung sinabi yung mga 12:13, isa lamang ang tungkulin ng tao. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. So ano ang pinaka-responsibilidad ng tao habang nabubuhay siya dito sa lupa? Ang sabi, matakot ka sa Diyos. Pangalawa, sundin mo ang kanyang mga utos. Paano ka susunod kung walang utos kang naririnig? At ang tanong, saan mo maririnig ang utos ng Diyos? Sa Scripture. Sa banal na kasulatan, diyan natin naririnig ang tinig ng Diyos. Ibig sabihin, kapag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, wala kang desire sa pag-aaral ng salita ng Diyos, paano mo makikilala ng lubusan ang Diyos sa iyong buhay? Pag tinanong sa'yo, saan ba makikita na yung pagmamahal ng Diyos? John 3:16 lang, hindi mo masabi. Tama po ba? Gaano mo kakilala ang Diyos sa iyong buhay? Kakamot-kamot tayo. Pero pag tinanong yung pinakasikat na mga artista, kayang isabihin kahit kaduluduluhan. Yung mga mahilig manood ng telenovela, pag tinanong ano na ba yung update ngayon sa Batang Quiapo, ano na ba yung update ngayon sa ganito? Alam na alam ni kwento. Tama po ba? Pero pag tinanong mo, saan makikita na si Jesus ay Diyos? Hindi ko po alam. So si Haring Solomon, nagsasabi siya, paano mo ipapasakop ang sarili mo sa Diyos kung ang kanya salita ay hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga sa iyong buhay? Amen po ba? Tandaan nyo, one of the highest
na pag-aaral dito sa lupa ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Why? Now listen, in 1 Corinthians chapter 15, binigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Na si Kristo'y namatay ayon sa kautusan, nilibing ayon sa kautusan, at muling nabuhay ayon sa kautusan. What is the highest learning and study sa mundong ito? Ang sabi, binigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga yung pag-aaral sa secular. Mahalaga po yan. Pero ang tanong natin, pag-aaral ba sa secular, temporal o eternal? Temporal. Dito lang po sa lupa yan. Kumuha ka ng bachelor, kumuha ka ng masteral, kumuha ka ng doctorate, napakarami mong masteral, napakarami mong doctorate, maganda po yan. Pero hindi ho yan magdadala sa iyo sa kalangitan. At the end, iiwan mo ang lahat ng mga diploma mo. At the end, iiwan mo ang lahat ng credential mo. Pero isang credential lamang ang kailangan mo kapag namatay ka at humarap ka sa Diyos. Ano yung credential na yun? Si Kristo. Amen po ba? Si Kristo na iyong pinanampalatayanan dahil punong-puno ka sa iyong puso ng mga aral ng Ebanghelyo ni Kristo ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Kapatid, one of pinakamataas na pag-aaral na tinuturo ng Biblia ay walang iba kundi ang pag-aaral patungkol sa Diyos, sa salita ng Diyos. Huwag niyo pong ismulin na ang araw na Sunday, well, mag-aaral lang naman kami ng salita ng Diyos yan eh. Tama? Lilibanan ko na yan. Di ba? Pero sa school mo naman, ayaw mo lumiban kasi natatakot ka dahil mamimiss out mo yung lesson ninyo at di ka makakasunod sa pagbaybay ng lahat ng pinag-aaralan ninyo. Tama po ba? Ganun tayo minsan tao, despite na we are Christian, because of our weakness, yan yung mga nagiging practices natin sa ating mga buhay. And this is the time that King Solomon, inspired by the Holy Spirit, na we need to correct ang ating perception when it comes to God sa ating mga buhay. Amen po ba? This is the time na dapat na magkaroon tayo ng pagbabago, na kung meron kang papahalagahan sa iyong buhay, ay walang iba kundi ang Diyos, na makilala mo ng lubusan sa pamamagitan ng Kanyang salita at sa pamamagitan ng gawa at tulong ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Amen po ba? Yun yung gusto ipakita ni Haring Solomon dito. Kaya ang sabi, isa lamang ang tungkulin ng tao. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos. Hindi mo susunod ang Panginoong Diyos kung wala kang ini-store sa iyong mind and heart na salita ng Diyos. Hindi ka matatakot sa Diyos kung wala kang nakalagay sa puso mo ng salita ng Panginoon. Sabi ho ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 3, Proverbs chapter 2, verse 1 to 8, ang sabi doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag meron ka ng takot sa Diyos, magsisimula na kilalanin mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Ibig sabihin, may takot ka ba sa Diyos? Ba't ka natatakot sa Diyos? Kasi alam ko kung ano ang sinasabi ng Diyos. Pero paano kung wala kang alam patungkol sa Diyos? Hindi ka matatakot sa Diyos. Ang salitang fear ay nagsasabi na hindi ka takot sa Diyos, na basta-basta lamang natatakot ka sa Diyos to offend Him. Amen po ba? Natatakot ka sa Diyos to miss out His word sa ating mga buhay. Ang ibig sabihin po, kapag nagsimula na may takot ka sa Diyos, nagnanais ka na makilala mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Alam nyo, napaka-grasya ng Diyos sa buhay natin. When it comes to knowing God sa buhay natin, it's free. Pero yung mga kinder, bata pa lang, pinag-aaral natin sa mga eksklusibong pre-LM, di ba? Magkano yung tuition fee nila sa mayaman? 50,000. Tama po ba? Pinag-aaral natin to gain knowledge, kailangan mo magbayad ng mahal. Maganda
po yun because piniprepare mo yung iyong sarili, yung iyong anak sa mga bagay na darating sa iyong buhay. Tama po yun. Pero when it comes to spirituality, maganda na maintindihan natin na ang Diyos libre na nga na binibigay para matuto tayo sa Kanyang salita. Ano po ang nagiging tugon natin sa mga bagay na ito? Ay, salita lang naman ng Diyos yun eh. Di ba? Uunahin ko na rin inuman. Salita lang naman ng Diyos yun eh. Unahin ko na itong ganitong mga bagay. Mali po. Dapat naiintindihan natin, the more we know God, the more na nagiging positive tayo sa lahat ng bagay na, Lord, I don't want to offend you dahil nami-miss out ko yung gusto mong gawin na sundin ko sa aking buhay. Amen po ba? So, yan yung gusto ipakita sa atin. Now, Kawikaan, chapter 3, verse 1 to 18. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso't lubusan. Huwag kang manananga sa sarili mong karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. And that is King Solomon in Proverbs chapter 3, verse 1 to 8. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. So, mga kapatid, meron ka na bang desire na magsiyasat at pag-aralan ang salita ng Diyos na nagpapahayag patungkol kay Kristo? I hope and I pray na dapat nararamdaman natin sa buhay natin. Amen. So, what is the application? Kumusta yung desire ng buhay mo ngayon sa Panginoon? Mas higit mo pa ba na gustong malaman ang expertise na meron ka? Ito yung expert ko eh. Magaling ako sa ganito. Kayang-kaya kong patakbuhin yung ganitong mga bagay. Hindi ko po sinasabing masama ito. Kailangan natin yan eh. Tama po ba? Pero I tell you the truth. Kung ang Biblia lang ang pagbabatayan natin, above all, dapat ang Diyos at ang Kanyang salita ang laging pinaprioritize natin sa ating mga buhay. Because at the end, lahat ng pag-aaralan natin sasalain ng katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil the more nakilala mo ang Diyos sa iyong buhay, the more na nagiging maayos ang field mo sa kinuha mong tatahakin na iyong hanap buhay o ng iyong kinabukasan. Kapag ang isang Kristiyano ay laging pinipilter ng Word of God ang lahat ng kanyang ginagawa, ng desire, ng kanyang ambisyon sa kanyang buhay, tatandaan po natin, magtatagumpay tayo dahil sinusunod natin ang Diyos sa ating mga buhay. At the end, kung sa tingin ng tao hindi ka nagtagumpay pero ginawa mo yung kalooban ng Diyos, tagumpay ka pa sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Kung nagtagumpay ka, pinapalakpakan ng tao, ang sasabihin mo, binabalik ko sa Diyos ang kapurihan. Pero kung hindi ka nagtagumpay, tingin ng tao, hindi ka tagumpay, hindi ka successful, pero ginawa mo ang pinagagawa ng Diyos sa iyo according to the Word of God, sa harapan ng Diyos, i-cheer ka niya at sasabihin, nagtagumpay ka, anak. Amen po ba? So gustong ipakita ito sa atin na salita ng Panginoong Diyos sa umagang ito. At sana naintindihan natin na we need to submit ourselves to the Word of God. When we submit ourselves to the Word of God, we submitted ourselves to God Himself. At yan yung gustong ipakita ni Haring Solomon. Kaya pag sinabi mo na ang buhay ko ay nasa kamay ni Kristo, ang unang dapat makita sa atin, nagsasubmit ako sa salita ng Diyos na pinapanampalatayaan ko at nakikita sa buhay ko. At nagdidesire ako na makilala ko pa ang Diyos sa aking buhay. Amen po ba? Marami pa sana ako sasabihin, nasa letter A pa lang ako, 20 punto ito, nasa letter A pa lang po ako, pero Lord, we will continue on next Sunday. Naalala niyo, pasimula ako kanina? Simple lang. Maaaring alam niyo yun, that is footprint in the sun. Amen po ba? Ang sabi, maliwanag, Lord, sabi niya, bakit ganon? Kung kailan dumadaan ako sa mabigat na pagsubok, bakit mo ako iniwanan? Nakita niyo eh, one pair of, ng bakas eh. Sabi niya, bakit mo ako iniwan? Nagtatampo siya sa Panginoon. Nagtatampo siya sa Panginoon. Discourage siya. Pero sabing gano'n, anak, alam mo ba kung kininong bakas yan?
bakas ko yan. Dahil buhat-buhat kita, dahil hindi mo na kaya. What a wonderful na illustration. Na kapag ka talagang hindi na natin kaya sometimes, iniisip natin, iniwan na ako ng Diyos. Sa panahon ng dinadaanan ko ito, bakit ako iniwanan ng Diyos? Pero hindi natin alam, ang Diyos hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. He hold us tightly in His arm. And because Jesus is our great shepherd, maliwanag na sinabi niya sa John chapter 10 verse 28, no one can snatch you in His hand. Walang sino mang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Ama at sa aking kamay. Mga kapatid, always remember, sa ating puso ilagay at sa isipan natin ilagay na mayroon tayong pananampalataya sa Diyos. Katulad ng in-inspire ng banal na Espiritu kay Haring Solomon na sinasabi niya, Lord, nasa iyong kamay ang aking buhay. Ano man ang sitwasyon natin ngayon sa buhay natin, mga kapatid, hindi ka iniwan ng Diyos. Ang totoo, hindi pa siya tapos sa iyo, nasa kamay ka niya at tuhubugin niya tayo sa gustong maging produkto ng Diyos sa ating mga buhay na ito. Hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Hindi pa po tapos. May mga nakikita tayo sa mga kapwa nating mananampalataya ng mga lapses and weakness, mga hole na nakikita natin, ng mga butas na dapat natin. Hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. At kung ano man ang dinadaanan mo sa buhay mo ngayon, struggle sa kasalanan, struggle dahil may pagsubok, struggle dahil sa ganito, tatandaan natin, ang Diyos hindi pa po tapos sa atin. Patuloy niya tayong pinaprocess at hinuhubog because Jesus is our, Father, and we are the clay. Amen. Kapatid, your life is in God's hands. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap ngayon. Nawa po sa mga pag-expound at pagpapaliwanag ng mga salita niyo pong ito, meron kaming panibagong kalakasan na natanggap ngayon. At ang kalakasan ito ay hindi dahil sa karunungan ng tao, sa kalooban ng tao, kundi sa inspired word na ibinigay niyo kay King Solomon. This is your word, O God. Ito'y salita ninyo. Tinatanggap po namin ito, Panginoon, sa aming kalooban, kaisipan, ng buong pagkatao na maliwanag na sinasabi sa amin ngayon na ang buhay namin ay nasa inyong mga kamay. Panginoon, mold us, O God. Hubugin mo kami ayon sa inyong kalooban. At sa paghubog niyo sa amin, bigyan niyo kami ng patience, Lord. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng submission, Panginoon, sa mga paghubog niyo sa aming mga buhay sa pamamagitan ng inyong salita at ng banal mong Espiritu. Sana, Lord, maliwanag sa amin na kapag hinuhubog niyo kami ayon sa inyong pinaka-perfectong layunin at sa nais niyong lakaran ng aming buhay. At the end, sinasabi ng maliwanag ng banal mong kasulatan, ikaw lamang ang nakakaalam ng mga bagay na inihanda niyo para sa amin, para dulutan kami ng pag-asa sa hinaharap. You have a good plan sa buhay po namin, Panginoong Diyos. At kung kami lang ay magpapasakop sa inyo, yes, Lord, matututo kami na magtiwala sa inyo. Lord, ang inyong paghubog sa buhay ng bawat isa sa amin as a member of your church ay iba-iba po. We don't need to compare ourselves sa isa, sa kanya, sa ganito. You have unique, Panginoon, ng paghubog sa aming mga buhay at sa degree ng patuloy na pagpapakilala niyo sa amin ay dapat naming maisip palagi, Lord, tulungan niyo na lalo ka pang makilala sa aming mga buhay. Reveal yourself sa buhay ko sa pamamagitan ng written word, ang banal na kasulatan. At lagyan mo po, Panginoon, palagi kami ng pagnanais na makilala ka pa ng lubusan, especially kapag araw ng pananambahan, mula Sunday School and Sunday Preaching, Panginoon, sa aming mga Bible study namin, Panginoong Diyos, sa mga online namin, and even, Lord, sa mga personal na pag-aaral ng bawat isa, i-lead niyo po kami sa lalim ng pagmamahal ninyo na matatagpuan namin sa mga nakasulat sa banal na kasulatan na nag-express, nagpapakilala kung sino kayo sa amin. The more na nakikilala namin kayo,
the more na mamahalin namin kayo, the more na may kakaroon kami ng banal na pagkatakot sa inyo at mamumuhay kami, Panginoon, ng hiwalay sa takbo ng mundong ito. Pagtagumpayin niyo po ang salita niyong ito upang ma-overcome ang dapat ma-overcome sa aming mga buhay. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Palakpakan po